Bansot at Mangmang. Bansot at Mangmang. At yan ho yung ating magiging talakayan ngayong hapong ito. Bansot at Mangmang. Ganito rin ho, bagamat iba yung pamagat, iba po yung title na ating ginamit noon, but as early as February and March of 2025, ay ginawa na po nating usapin at talakayan itong pagkakaroon natin ng problema sa sistema ng edukasyon ng ating bansa. At ngayon nga pong hapon, mahalaga na kabahagi po, lalo na yung mga magulang, yung mga guro, yung mga nasa akademya, at pangunahin dyan ay yung mga kabataan natin na nag-aaral din. Ito po'y para sa inyo upang lalo po nating maunawaan na bakit natin paulit-ulit sinasabi na mali ang direksyong tinatahak ng kasalukuyang administrasyon ng Bongbong Marcos administration. Ito na nga ho, dahil bansot at mangmang, masakit mang sabihin, masakit mang mamutawi sa ating bibig, subalit ito po yung ang tunay na estado ng ating edukasyon. So ito nga ho yung ating naging talakayan noon at talakayan pa rin natin ngayon, bansot at mangmang. Kaluoy, kaawa-awa, kalunos-lunos ang ating mga kabataan na nakadepende sa public education system. Bakit ho kanyo? Di ba't kahapon ay lumabas muli yung balita na sa buong 2025, sapagkat next week ho ay magno-November na. At 2 buwan na lamang ay matatapos na ang 2025. 10 buwan ho ang lumipas ngayong taong ito sa 6.325 trillion pesos budget ng Marcos Jr. Administration for 2025. Makinig po ang mga magulang, pati mga guro, lalo na yung mga kabataan, yung mga mahal nating kabataang mag-aaral. Ngayon po 2025, yung unconstitutional, illegal, unlawful, invalid, national budget ay 6.325 trillion pesos. Of this amount, matatapos na po ang taong 2025, 22 classrooms lamang ang naipagawa, ang naitatag ng Marcos Jr. Administration. Kanya kaluoy, nakakaawa, kalunos-lunos ang ating mga kabataan. 6.325 trillion pesos. 22 classrooms lang ang nagawa ng Bongbong Marcos Jr. Administration. And this is in 2025, ngayon pong kasalukuyang taon. As I have said, ito pong ating topic ay minsan na nating na diskurso pero babalik-balikan natin sapagkat sadya pong hindi tinutugunan ng Marcos Jr. Administration under his term. To be objective, ang problema po natin sa backlog ng classrooms ay years of neglect of different administration. Ang katangi-tangi lamang dito sa Marcos Jr. Administration, higit pong naglalakihan ang ating pambansang budget. Pero paliit ng paliit ang mga classrooms na itinatatag, itinatayo, ipinapagawa ng Marcos Jr. Administration. Atras po tayo ng kaunti. Noong 2024, meron na pong pag-aaral, pagsisiyasat ang Education Commission 2. Meron ng findings ang Education Commission 2. Ang backlog po natin, ang kakulangan ng ating silid-aralan o yung classrooms ay 165,000 classrooms. Ganon po karami ang kulang. And the basis of this figure is the findings of the Education Commission 2 report. Nandyan po yan. Kulang na kulang po ang ating mga mag-aaral sa public education system
ng 165,000 classrooms. Kulang po sila, 165 classrooms. Subalit katangi-tangi, in 2024, bagamat alam naman nila na kulang na tayo, ang laki na ho ng backlog sa classrooms, in 2024, ang Bongbong Marcos Jr. administration ay nagpatayo lamang ng 847 classrooms. You do the math, and please, if you have a pen and paper and pencil, sundan po ninyo ang shortage po ng ating classroom sa public education system ay 165,000 classrooms. O ano naman ngayon? Baka tanungin ho ninyo. Pag ito po ay hindi tinugunan at kagaya ng nangyayari po ngayon, sadyang hindi tinutugunan ng Marcos Jr. administration, hindi po nila prioridad. Mamaya yung pakikita ko sa inyo kung bakit. 165,000 classrooms. Pag ito po ay nagpatuloy, yung neglect, yung pagpapabaya, yung hindi paggagawang prioridad ng Marcos Jr. administration, ito pong kakulangan ay projected to reach. Aabot po ito ng 200,000 classrooms. From 165 kasalukuyan, aabot po ito ng 200,000 backlog sa classrooms pagdating po ng 2028. Napakalaking bilang po ng kakulangan sa ating silid paaralan. Kawawa po, kaluoy, kawawa, kalunos-lunos ang estado ng kapag-aaral at edukasyon ng ating mga kabataan, higit pa, lalong-lalo na, yung nakaasa sa public education system. In 2024, nagpatayo ng 847 classrooms lamang ang BBM administration. O ano na ho nangyari doon sa Build Better More? Ang nangyari ho, budol-budol more. Ano ho? Yung Build Better More, yung BBM nila, budol-budol more. Alam na ho nila na may 165,000 classrooms na shortage or backlog. Ang ipinatayo lamang noong 2024 ay 847. Malaking pagpapabaya po ito. Ang malala, imbis na madagdagan ngayong kasalukuyang taon, 2025, from 847 classrooms lang noong 2024. Ngayon po 2025, 22 classrooms na lang ang ipinagawa at naipagawa ng Marcos Jr. administration. Di ba't kaluoy, kaawa-awa, kalunos-lunos ang ating mga kabataan? Kanya po yung ating pamagat ngayong hapon, bansot at mangmang. Sapagkat ito rin ang naging findings ng Education Commission 2. Tutuloy-tuloy din po natin ang ating talakayan. So 165,000 classrooms ang kulang, projected to reach 200,000 backlog ng classrooms ng 2028. Pag hindi po inaksyonan ito at too late na ho. 3 taon sa 6 na taong termino ni BBM ang kanyang sinayang. Hindi po nila mahahabol ang backlog na ito. Pruweba, hindi ho ba't ibinida rin niya na 1 milyong pabahay, housing projects ang kanilang itatayo every year at sa loob ng kanyang 6 na taong termino, 6 million housing units ang kanilang maipapatayo at maipapamahagi sa bawat pamilyang Pilipino. Ano ho ang nangyari? Yung target nilang 1 million housing units per year, sa 3 taon niyang panunungkulan, 100,000 units more or less lamang ang kanilang naipatayo. At hindi lang po kanila yun. Yun po ay yung sinama na nila, yung mga natapos sa kanyang termino pero sinumulan nung dating administrasyon. Ano ho? Linalagyan lang natin ng tamang konteksto para higit po tayong magkaunawaan sa importansya ng pampublikong edukasyon.
So, of the existing classrooms, again, our basis is the Education Commission to report. Mahalaga din po ito dahil alam naman ho ninyo, hindi ba? Sunod-sunod po yung lindol. Paikot po yung lindol eh. Cebu, Davao, Zambales, Surigao, paikot po ang lindol. Importanteng malaman din ho natin na based on the Education Commission to report, because this is relevant and timely. Of the 100, kung ang ratio po natin kunyari 100%, 30%, 30% lamang daw po ng public school buildings ang ligtas. Meaning, kung meron pong 10 public school buildings, 3 lamang dyan ang dapat ginagamit pa. Yung 7, wala na dapat yan. Dapat i-demolish, dapat i-refurbish, dapat siguro i-renovate o i-check. Kaya nga po yung ating kampanya as early as 2 months back sa DPWH. Magsagawa na po kayo ng structural integrity audit of all public infrastructures, most especially public school buildings, and do not wait for that big one bago na naman kayo magsisihan at sabihin, hindi ko naiintindihan bakit tayo umabot sa ganito. Ngayon pa lamang, dapat nga, nung 1 buwan pa nagsagawa na kayo ng structural integrity audit of all public structures. Bakit? Sinabi po ng dating USEC ng DPWH, Robert Bernardo, at ng kanyang DE or District Engineer Henry Alcantara, na lahat ng naging bidingan dyan sa DPWH ay lutong Macau. Areglado na. Nagkasundo na kung sinong mananalo, magkanong isusoli ng winning bidder doon sa makunya-kunyaring nagbid. Areglado na po at sinabi rin nila lahat po iyan substandard. Delikado po ito at meron na po silang pinangahawakang basis and God forbid, I hope it does not happen. Subalit kung sakasakali, wag naman, may mangyari po, wala tayong ibang sisisihin at ang dugo ay nasa kamay ng kasalukuyang administrasyon. Bakit kanyo? Sinabi na ho ng EDCOM 2 report, only 30% of our public school buildings are safe. Yung iba ho roon ay hindi na dapat gamitin at hindi na dapat ginagamit. Ngayon, bakit paliit ng paliit yung nagiging classroom projects? From backlog na malinaw 165,000, noong 2024, 847 classrooms lamang ang kanilang ipinagawa. Ngayong kasalukuyang taon, 22 classrooms lamang ang kanilang pinagawa. Bakit po seemingly unattractive ang classroom projects? Sapagkat maliit po ang tongpats, maliit po ang kita, mababa po ang antas ng korupsyon pagdating sa halaga o kontrata ng public school buildings. Ayaw nila ng public school buildings. Bakit kanyo? Mahirap pong mag-ghost projects dyan. At maliit lang po ang kanilang magiging tongpats kumpara doon sa flood control projects. Yung flood control projects, substandard yung karamihan at higit na marami, ghost projects. Diyan makikita na maling-mali ang direksyong tinatahak ng Marcos Jr. administration. Sinabi na ho malinaw na meron tayong backlog o kakulangan na 165,000 classrooms. And if this will not be addressed aggressively, actively by the present administration, this will balloon into 200,000 classrooms more or less come 2028. Malabo bang mangyari yon? Malapit na pong mangyari yon. Bakit? From 847 in 2024
22 classrooms lamang ang ipinatayo at itinatag ng Marcos Jr. Administration. Ang masaklap pa riyan, yung existing classrooms natin, yung existing public school buildings. Again, this is according to Education Commission to report. 30% lamang niyan ang safe gamitin. Yung 70, kinakailangan ng baguhin, kinakailangan ng kumpunuhin, kinakailangan ng i-renovate, kinakailangan ng i-strengthen, kinakailangan ng gibain siguro yung iba at magpatayo ng bago. Bakit 22 lang ngayong 2025? Bakit 847 lang noong 2024? Ganong 165,000 ang kulang. Kasi nga po, mababa lang, manipis lang, kakaunti lang ang kanilang magiging kita pagdating sa school buildings or classrooms. Higit po nilang paborito ang flood control or flood mitigation projects. Kung hindi ito substandard, ito'y ghost projects. Kung hindi naman ghost projects at tunay na implement, ito po'y duplication. Paulit-ulit, every year, nagkakaroon ng same amount at same location ng project pero implemented na po yung iba. Ganun po katalamak ang kurakot, korupsyon at pagnanakaw ng buwis at pondo nating mga Pilipino sa kasalukuyang administrasyon. Now, which brings me back to our case pending before the Supreme Court. Why do we keep on addressing the 2025 national budget as invalid, illegal, unlawful, and unconstitutional? Lagyan po natin ng konteksto ng saligang batas. Malinaw po kasi sa ating saligang batas, Article 14, Section 5, yung ating pong mga guro na nakasubaybay, Article 14, Section 25, the state shall assign the highest budget priority to education. Malinaw po yan. The state shall assign the highest budget priority to education and ensure that teaching will attract and retain the rightful share of the best available talents through adequate na sahod. Yung sahod aspect po, yung remuneration, natutugunan po yun somehow eh. In fact, I believe mas nagiging competitive and attractive na sa mga guro na pumasok sa public school education system magturo kesa sa pribado, at marami mga private school ang medyo nahihirapan po na sumabay pagdating sa pasahod. Kanya lamang, hindi lamang po yung sahod ang ina-address po ng ating saligang batas yung Article 14, Section 5. Pati po yung job satisfaction and fulfillment. Both po ito, job satisfaction and fulfillment. Kailangan po kasi hindi lang yung essential needs ng mga estudyante, we also have to address yung fundamental requirement and needs ng ating mga guro, yung job satisfaction and fulfillment. Lagi kong sinasabi, ang simula't katapusan, ang ugat ng korupsyon sa ating bansa, ang ugat ng pagiging bansot at mangmang ng ating mga kabataang Pilipino ay yung paulit-ulit na panggagahasa at pagnanakaw sa ating taunang national budget. Wag lang ninyo kaming budulin, wag nyo lang ninyo kaming nakawan, kaya pong habulin itong backlog na 165,000 classrooms na kulang po para sa ating mga mag-aaral. Yun ang naging problema kung saan ay nadeklara na o nag-issue ng temporary restraining order at injunction ng ating kataas-taasang hukuman, natigil po sana yung ganitong araw-araw tayong ginagahasa ng ating pondo na nagmumula sa buwis nating mga Pilipino. Bakit po hindi kinakailangan ng panibagong batas na kagaya po ng press release, propaganda ng isang senador? Hindi na po kinakailangan ng bagong batas. All you have to do there in the Senate is to ensure that our Constitution is protected and respected. Yun lamang po, that the rights of our young, the rights of the Filipino youth to have in the immediate term, ngayon na, agaran na, magkaroon man
ng isang disente at dignidad, na may dignidad, disente at may dignidad na pamumuhay bilang mga kabataan. That is for the immediate term. Yung ngayon na, yung hinihingi na nila ngayon, give them. Ito, maganda ito. From, ano ito? Al at 1010. Al at 1010, makinig po yung ating mga kasundaluhan at kapulisan. Mas gusto ng mga sundalo at pulis na gumawa ng classroom kaysa magbuhat ng basura ng mga buhaya na limpak-limpak na pera, ng mga mali-maletang pera na galing sa nakaw sa buwis ng Pilipino. I agree with you, Al at 1010. Ulitin ko ho, ang ating pagpupugay sa ating mga mararangal at magigiting na sundalo at mga kapulisan at members of the uniformed personnel. Alam mo ninyo, na gulat ako nang ako ho ay napasyal sa bansang Vietnam. Mga kababayan, sa ating mga kabataan, ang Vietnam ho ay raw beauty pa 1975 nung sila'y linubayan ng Estados Unidos. Sirang-sira po ang Vietnam, 1975. 50 years after, 2025, lampaso na po tayo sa Vietnam Hindi po totoong mahirap ang Pilipinas. Klaruhin ko higit pong mayaman ang Pilipinas kaysa sa bansang Vietnam. Mas mayaman po tayo, natural resources, human resources, higit pong mayaman ang Pilipinas kaysa sa Vietnam. Subalit, ang masaklap na katotohanan, higit pong maunlad ang Vietnam kaysa sa Pilipinas. Magkaiba po yun Higit tayong mayaman sa Vietnam, subalit higit pong maunlad ang bansang Vietnam. Na-overtake na po tayo. Wala pong nanlilimos sa mga lansangan at kalsada ng Vietnam. Hindi lang po sa major thoroughfares, kundi pati sa gilid-gilid. Wala po kayong makikitang nanglilimos doon. Wala rin pong homeless doon yung natutulog sa kalsada. Magtataka ho kayo higit tayong mayaman sa Vietnam. Subalit bakit higit silang maunlad kesa sa atin? Give them 10 years and they're investing on their people. They're investing on education. They're investing on their youth. Give them 10 years. Bulusok po ang Vietnam. Lampaso po tayong lalo. Bakit? Hindi po prioridad ng kasalukuyang administrasyon. Grabe na hong backlog 165,000 classrooms, alam po nila yun. Subalit, 22 lang ang ipinatayo ngayong taon. Balikan ko para lang lagyan niyo ng konteksto yung inyong pagninilay-nilay mamaya pag natapos na po tayo sa ating live. In 2024, 847 classrooms ang kanilang accomplishment, kung accomplishment bang may tatawag yan. Ang kanila pang pondo sa flood control every day ay 1.34 billion pesos. 2025, 22 classrooms lamang ang ipinagawa ng Marcos Jr. Administration. Magkano po yung inilagak nila para sa flood control projects per day? 1.37 billion pesos per day. Makikita natin, sinasalaula po tayo ng administrasyon. Kaya hindi po solusyon malinaw, hindi solusyon ang ayuda, hindi solusyon yung AIX, hindi po solusyon yung AKAP. Nakailang baha at bagyo na po ang dumaan, pati lindol, nawala na po yung pamumudmod nung mga napakakapal na mukhang mambabatas na akala mo pera nila yung pinamimigay nila bago maghalalan and all the time during the campaign. Ngayon walang namimigay Wala nang namimigay ng ayuda kahit hirap na yung ating mga kababayan. Dahil sa lindol, dahil sa baha, dahil sa bagyo. So, ito po, marami pong makaka-relate nito. Ito po ay yung aking pong panukala. At ako'y naniniwala sa aking panukalang ito. Pakinggan nyo lang lamang Yung mga nasa LGU, kilala ho yan, governor, mayor, congressman, meron po silang lakbay-aral na ibinibigay sa mga barangay officials. Meron po yan.
Yung governor ho, minsan nagbibigay din sa mga board members niya, provincial board members. Si mayor naman, dinadala yung kanyang mga konsihal in the guise of lakbay aral. Mga Pilipino, ito po ang dapat nating ikampanya rin. Tigilan na yung walang katuturan na lakbay aral. Junket po yan kalukuhan po yan Nangangampanya lang yung mga yan Ang ating gastusan yung ating kabataan. Yung mga guro ng public school, probably, pati yung nasa private school, maaari ho kayo magkomento, Yung insufficient funding and resources, hindi po rin totoo yan. Nakita naman ninyo, inilahad ko sa inyo magkakano. Yung ginagastos kada araw sa flood control funds, hindi naman totoo.